So pagdating sa bakit ko nga ba pinagpapatuloy, babalik tayo dun sa presensya na nadadama ko. Iba kasi talaga yung kalinga ng mahal na Birhen ng Antipolo na nadarama ko sa tuwing ako'y lumalapit sa kanya. Si Miguel Christian Pilandicho, 19 years old, nag-aaral sa Universidad ng Pilipinas sa kursong Political Science. Simula pagkabata pa lamang, dinadala na ako ng aking mga lolo't lola at ng mga tito-tita ko sa Antipolo. Parang simula nung nagsimula yun, hindi ko pa talaga alam ba't ba kami umaahon sa Antipolo. Pero unti-unti namang pinaliwanag sa akin ng lola ko na umaahon tayo dito para magpasalamat, para humiling at para magdasal sa mahal na Birhen. At doon ko naramdaman na yung presensya ng mahal na Birhen na hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Sa tuwing nababagabag yung loob ko, sa tuwing nanghihina ako, o kaya kahit sa simpleng wala akong magawa, umaahon ako dito sa Antipolo. Kasi nakatira lang naman ako sa Lower Antipolo, sa may Barangay Mambugan. Kaya isang jeep lang andito na agad ako sa Antipolo. Kumbaga itong katedral yung nagiging safe place ko sa tuwing nababagabag yung loob ko. Isa sa mga milagro ng mahal na Birhen na nangyari sa akin recently is nung ahunan nitong taon na to. Kasi pagkatapos nung ahunan, nabangga kami. And ito actually yung unang-unang beses kong sumama sa ahunan kasi yung mga magulang ko busy sila pareho sila nagtatrabaho. So ngayon lang ako nakakalabas-labas at ito yung unang pagkakataon na pinahiram nila sa akin yung sasakyan. Sabi ko, ano ba yan, unang pagsali ko? Mama Mary, unang pagsali ko dito, may disgrasya agad. So, nababagabag na ako. Pero doon napamalasan naman ng mahal na Birhen yung kanyang presensya, yung kanyang kalinga. Kasi pagkatapos sa pagkita ko doon sa sasakyan, bibihira lamang ako makakita nung maaksidente ka tapos sila pa yung magsosorry ba? Na handa daw silang gawin lahat para lang makapag-compensate doon sa ginawa nila. Kaya ayun, sabi ko, Mama Mary, salamat po kasi hindi mo pinabayaan na ganun na una kong ahon dito, sama sa panapos na prosesyon, ganun agad yung experience. So hindi mawawala yung kalinga niya. Ang mga bagay na nagpapaalala sa akin sa mahal na Birhen, unang-una is ang rosaryo. Kasi ito yung para sa akin naging instrumento ng panalangin ko, no, para dumulog sa mahal na Birhen. Pangalawa is actually kada nakakita ko ng litrato ni Jose Rizal, naalala ko sa kanya ang mahal na Birhen na kung papaano siya dinala ng kanyang magulang dito sa Antipolo bilang parte ng kanilang pagdedebosyon. Doon, no, actually, nakikwento ko rin na ang pagdedebosyon hindi lang yan limitado sa pagdadasal, no. Nagkakaroon niya ng intersection sa ating kasaysayan na which is interestingly, maganda na malaman rin natin. At ang panghuli siguro masasabi kong nagpapaalala sa akin, kasoy talaga rin sa asuman. Kasi nga, simula pagkabata ko, pag may kasoy at suman, ibig sabihin, dumayo yan ng Antipolo at dumulog yan sa mahal na Birheng Maria. So pagdating sa bakit ko nga ba pinagpapatuloy, babalik tayo dun sa presensya na nadadama ko. Iba kasi talaga yung kalinga ng mahal na Birhen ng Antipolo na nadarama ko sa tuwing ako'y lumalapit sa kanya. So, ang karaniwa ko kasing dinadasal sa kanya is yung pagkatapos ng rosaryo, yung memorare. Na sa panalangin ngayon, pag tinignan mo, hindi ka talaga pababayaan ng mahal na Birhen na andyan siya para ikay bigyan ng kalinga, andyan siya na, yung bakainang yung kalinga niya na binibigay niya sa atin, na hindi mo mararamdaman sa iba. Na oo, meron tayong sariling ina, meron tayong mga pangalawang ina, pero iba kasi talaga yung kalinga na nabibigay ng mahal na Birhen, lalo na sa mga panahon na akala mo buong mundo tumatalikod na sa'yo. Parang andyan palagi ang mahal na Birhen para makinig sa'yo at upang magbigay ng comfort. Tapos, paano ko nga ba napapasa yung pagdedebosyon ko? Tuwing umaahon kami, simula nung yumao yung lola ko, ako na yung nag-e-explain sa mga pinsan ko, pati sa mga iba namin kasama, kung bakit nga ba kami umaahon na Antipolo. Kasi, akala nila parang field trip lang yun naaahon tayo Antipolo, tapos pagkatapos magsimpa, bibili ng kasoy, bibili ng suman, tapos maghandaan, uwi na. Sabi ko, hindi. Umaahon tayo dito upang makasama ang mahal na Birhen ng Antipolo.
na pag may daing tayo, andyan siya, na kapag nasagot naman yung mga hinaing natin o kaya yung mga hiling natin, pumupunta rin tayo dito para magpasalamat. Kumbaga, nais kong mapasa sa kanila yung presensya na nararamdaman ko tuwing nandito ako sa Antipolo at kaharap ko ang mahal na Birhen. Kasi iba talaga yung iba yung pakiramdam, iba yung unsyon ba kung tawagin nila kapag andito ka sa Antipolo at kasama mo ang mahal na Birhen. Tapos, napapalaganap ko rin yung mga pagdedebosyon na yun sa kaibigan ko. Actually, ngayon, sa henerasyon na yun, parang ang corny na pakinggan pag sinabi mo na, idasal mo lang yan, ipanalangin mo lang yan. Pero ako kasi, yun talaga yung instrumento ko para maibsan yung hirap na nararamdaman ko. So, sinasabi ko sa kanila, nasa sayo to kung nais mo, pero ang mabibigay ko sa iyong payo is manalangin ka. Manalangin ka sa mahal na Birhen na ilapit ka niya sa Diyos. And true enough, effective siya. One of the most people, yung mga kaibigan ko na hindi naman maka-Diyos, kapag lumalapit sila sa akin at yun yung sinasabi ko, nagugulat na lang ako na sinusunod naman nila na nagdadasal sila at ngayon, lumalapit rin sila sa akin, nagpapasalamat na salamat at yun yung binigay mong payo sa akin na lumapit sa mahal na Birhen kasi iba talaga yung kalinga na nabibigay ng mahal na Birhen. Ang payo ko sa aking mga kapwa deboto, yung nararanasan nating ligaya sa tuwing kasama natin yung mahal na Birhen, i-share natin siya sa iba. Kasi mas maganda yung mga bagay pag binabahagi natin siya. Kasi sa pagbabahagi natin na yun, nararamdaman natin yung ligaya. Kumbaga nga, sabi nga sa mga kwento sa Biblia, di ba? Kapag may lampara ka, huwag mo itatago sa ilalim ng kama mo. Ipakita mo yun para hayaan natin siya lumiwanag. Na mag-shine siya, makita rin na iba, liwanagan niya yung buong kwarto. So kumbaga nga, ayun, ang mahal na Birhen is yung lampara na yun na huwag natin siyang i-gatekeep lang sa atin. Ipakilala natin siya, ikwento natin ang mga kwento natin patungkol sa kanya para maliwanagan rin niya ang buhay ng iba. Ako si Miguel Christian Landicho, deboto ng mahal na Birhen ng Antipolo at ito ang aking kwentong Antipolo Pilgrimage. Ikaw, ano ang kwento mo?